Ito po yung nilaro ko ng summer race. Ito yung nanalo ko po ng sa APRA po. 6th overall sa sa open, first overall ng off color. Bali itong ibon na to, training ko to nung south. Nung nakalipas na south, nawala. Ngayon bumalik, magde-derby na, kaya hindi ko na ihabol. Sabi ko, ilalaro ko na lang ng summer. Nag-iisip na rin ako doon magpahinga muna ng karera kasi magpo-focus na muna kasi sa sa mga buhay-buhay. Pero hindi naman titigil. Ngayon, nang inilaro ko siya, isang ibon lang kinakarga ko. Simula training hanggang derby. Siya lang na siya lang. Siguro ayaw pa akong patigilin. Binigyan pa ako ng panalo. Ang ginawa ko kasi sa kanyang conditioning, yung mga supplements ko, hindi ko binabago. Kung anong ibibigay ko sa derby, yun talaga. Saka hindi ko po makakalimutan ito pong panalong to. Yung nag-iisang ibon ko nung summer, si Oliver. Isang ibon sa training hanggang mag-derby po. Hanggang matapos po ang karera. Ito po siya. Sa kanya pong trophy po lahat to. Isang ibon lang po. Sa mga newbie katulad ko, focus lang kayo sa sa paglipad. Huwag niyong fokusan yung ibang tao. Tapos sa breeding talagang susi talaga dyan pag nag-breed kayo. Tsaka huwag na kayong maging keyboard warrior sa mga ibang sinasabi ng mga tao. Focus na lang kayo sa loop nyo. Diretso lang ang tingin. Kung anong gusto mong mabot, makukuha mo rin yan. Welcome back sa Herbin's Love. Ito naman pong ibon na to, ito po yung nilaro ko ng summer race. Ito yung nanalo ko po ng sa APRA po. 6th overall sa sa open, first overall ng off color, first overall ng 1 hit 1,000 masbate, second overall ng 1 hit 500 second, tapos second overall ng 2 laps SB partaker. Bali itong ibon na to, training ko to nung south, nung nakalipas na south, nawala. Ngayon bumalik, magde-derby na, kaya hindi ko na ihabol. Sabi ko, ilalaro ko na lang ng summer. Nag-iisip na rin ako doon magpahinga muna ng karera kasi magpo-focus na muna kasi sa sa mga buhay-buhay. Pero hindi naman titigil. Ngayon, nang inilaro ko siya, isang ibon lang kinakarga ko. Simula training hanggang derby. Siya lang na siya lang. Siguro ayaw pa akong patigilin. Binigyan pa ako ng panalo. Tsaka kakasal ko pa lang din po namin ng misis ko noon. Gift niya siguro sa akin yun. Oo, kasi kabe-birthday ko lang, kakakasal ko lang. Siguro yun ang binigay niya sa akin. Kak po siya. Ito lang po pinakamalaki kong ibon dito. Galing naman po to kay kay Sir Mark Oliver Bernales. Niya sa akin. Wegen. Pak. Ito po yung pakto ko. Gift bird niya po sa akin kasi ayaw niya kasi na mabagal eh. Kasi nung training nito, puro pinakamaagang umuwi nito hapon. Hapon ang uwi nito. Hindi umaga, hapon. Nung dumating siya, sir, ano speed niya? Nung masbate. 800 plus. Lipad na Lipad pogi. Kumatop pa to na second lap. Ang laki ng adjustment ko nito nung nung first lap kasi nag-speed siya ng 1-2. Nagulat ako pala noon, tailwind. Sabi ko, sakto lang. Ngayon, pagka second lap, kumat off, see you tomorrow. Doon ako nagulat. Sabi ko, anong kaya naging problema? Kaya nag-adjust ako. Ang laki ng in-adjust ko nung third lap, Marinduque. Nag-clock na siya ng Marinduque, nag-clock na siya ng Masbate. Kaya nag-6 overall pa ako. Ano yung pakiramdam, sir? Siyempre, masaya. Kasi, sa totoo lang yung Masbate, hirap talaga kami. Sa lahat ng player ng APRA. Hirap talaga kasi mula Marinduque hanggang Masbate, yung talon. Bibihira kasi pauwi din ng maganda-ganda.
Kaya nabilib ako sa taga Rizal, yung 1,000 speed. Bumilib talaga ako sa kanya na ganun yun. Kahit nanalo naman ako, bumilib pa rin ako sa ibang player. Nung nilalaro mo yan, sir, may paris pa siya, motivation. Motivate nito kasi nawala yung naging motivation ko sa kanya na hen yung ngayong norte. May itlog yon. Ngayon, sa gusto ko siyang pabilisin, nung last lap, linagyan ko ng ano, kasi sila na lang nandun eh. Linagyan ko ng kak, 2. Hindi ko siya pinapasok, sinarado ko yung trapdoor ko. Maghapon siya nasa labas. Binabarakuhan yung ano niya, yung hindon. Kaya nung pag-uwi nito, barako pa ng barako. Tuwang-tuwa naman ako nung nakauwi eh. Kasi dati, ang goal ko lang makapagpauwi. Eh, binigyan pa ako ng overall. During nung race niya sa summer, sir, ano yung ginawa mo sa kanyang condition? Ang ginawa ko kasi sa kanyang conditioning, yung mga supplements ko, hindi ko binabago. Kung anong ibibigay ko sa derby, yun talaga. Kaso, magbabawas ako sa feeds kasi. Doon ka nag-adjust sa Oo. Kasi nung second lap, nagbigas ako. Siguro na-over sa bigas. Yung ano, Yung bigat. bumigat. Eh, matirik ang araw no, nung San Francisco, second lap. Carbo. Sabi ko, nagkamali. Kaya, nagbawas ako. Nagmoron sa doon ko binawi. Anong bigas yun, sir? Natural na bigas o brown rice, red rice? Brown. Brown rice. Doon ako nag-adjust. Hindi ko in-adjust yung gamot ko. Nag-adjust lang ako ng gamot sa araw ng bigay ko. Kasi pag last lap nagbabago na kasi loading. Thursday na, hindi na Friday. Gamot, sir, it means Hindi namang gamot. supplement siya, enhancer ganun. Hindi, ang pinakamabtas kong binigay kasi sa kanya yung B50 kalahati. B15. B50. B50. Tablet, pang manok. Ah, Doon ako nag-ano sa kanya. Kasi ang ano ko naman kasi, hindi ako nagbibigay ng ibang. Pag nagbigay ako ng B50, hindi na ako ang supplement na lang doon kinabukasan. Yung mga ideal, galewang, ganun. Ayun naging ano nito, Tapos sa painom, honey. Honey lang ang ano ko doon. Hindi na ako nag-iba. Pagdating, saka ako mag pang electrolytes, ganun. Pero yung pang araw-araw nila, umaga honey, hapon plain. Yun ang naging sistema nito. Hirap nga ako nito at may pasok kasi ako. Hirap sa sistema. may trabaho ko rin. Kaya gumawa ako ng programang one day one. Kinarga ko to 1 day 1 Yung sa page niya, sir, regular flyer mo o breeder. breeder mo? Breeder ang ginagamit ko. Breeder. Kasi gusto ko yung high protein. Yung mga may protein na Ngayon, kung gusto ko dagdagan ng ibang pasukan, di dadagdag na ako sa kung mais. Ito nga po pala ulit si Oliver, ang ibong kong nanalo ng overall. Bakit Oliver po? Kasi nanggaling po siya kay paring Mark Oliver eh. Kaya Oliver po, pinangalan ko po sa kanya. Sa kanyang ibon po kasi yun, siya nag-breed nito. Credit po sa kanya yun. Ako lang naman po naglipad. Ito po, pakpakan. Malapad siya. Malaki nga. Tapos, orange. Maraming salamat, paring Mark. Kulay kulay gatas. Dungis nga nito nung last lap. Nung kinarga ko nung last lap, ang dungis. Sa breeding naman, pag nagbibigay po ako ng supplements, ang binibigay ko kasi, halo sa patuka. May hinahalo po ako sa patuka na red cell. Iron po, para sa breeder ko po. Para pag naglabas sila ng itlog, okay po. Ngayon, may binibigay pa po ako sa kanilang alternatibong supplements or vitamins, multivitamins at saka calcium lactate. Alternate po yan ng galewang. Kung magbigay po ako ng Monday, galewang Tuesday, salitan po yan hanggang mangitlog.
Pati po yung ano, tuwing umaga lang po ang bigay ko po nun. Pati sa halos sa patuka po sa red cell, ano po yun, tuwing umaga lang po, tapos plain na po sa hapon. Kasi ayoko naman po talagang sunugin yung ibon ko sa mga ganon. Basta ilabas po lang po nila yung gusto kong malabas po nila na quality po ng ano, ng YB. Yun naman po talaga kasi, breeding po kasi is ano, maselan po talaga. Pag naglabas ang breeder mo ng mahina po talaga. Ngayon, kailangan po natin talagang tutukan yung breeding. Sa breeding kasi, nandun nakasalalay ang karera. Ang karera kasi, pag mahina talaga yung ibon, wala na talaga. Mahirap talaga. Kung sabihin natin 10%, mananalo ka. Tsamba. Pero yung sa lipad, hindi mo makikitaan ng ano talaga, sir. Kasi lalo na pag tinamaan ka ng sakit ng mga bago ngayon sakit na bigla lang tumitirik ang ibon. Kaya breeding pa lang po, dapat bigyan po na natin ng pansin agad yun. Suppliers naman po, supplement ko talaga, honey, maga. Bago sila, ano, pag katapos nila Ramonda, tubig, honey. Araw-araw po yun, bigay ko po. Pag walang honey, molasses. Ano po yun? Tuwing umaga, hapon, wala na po talaga akong binibigay na supplements or ano. Sa umaga naman po kasi, ang bigay ko talaga ng supplement sa kanila, 3 times a week. Multivitamins at saka calcium lang po yan. Pag wala pa pong karera, pag wala pa pong training. Pag nag-training po kasi ako, hindi na po ako nagbibigay ng supplements. Hanggang last training po yun ng bitaw. Pag nag-umpisa ng training, wala nang supplements. Pag uwi ng ibon, honey, ganun lang po. Wala na po akong binibigay. Tinitingnan ko na po talaga yung performance ng ibon ko kung tatagal po talaga sila sa ganun. Kasi ayoko na po talaga kung tutuloy-tuloy ko pa po hanggang simula sa YB, magbibigay pa po ako. Parang sinusuportahan ko na lang po yung lakas nila po nun eh. Hindi nila may bibigay yung yung full potential nila. Pag nagano po talaga, pag nagsimula ng training, hindi na po talaga ako nagbibigay ng supplements. Kahit sa pag uwi ng ibon, honey na lang po lahat. Ang mag-aano sa kanila, natural na lang po talaga. Maliban lang po pag linggo. Si linggo po kasi, minsan, nilalagyan ko po kasi ng bawang. Yung unumin nila. Bago umuwi pag hapon. Kasi galing sa training, malay mo natin kung nakainom, nakakain, ng kung ano-ano. Pang-suporta na rin din po sa lipad. Kasi mahirap talaga kung kailan derby, sa kakababanatan ng sakit. Tsaka, ang technique naman po talaga dyan sa karera, observation. Observation talaga, pag nakita mo ibon talaga na may mararamdaman talaga. May nararamdaman, nakikita na ng handler. Sa kilos pa lang, kabisado na po yun ng paransyir. Dapat sa mga ganun, malakas ang pakiramdam. Pag uwi ng ibon, makita mo na agad. Kasi pag mahina-hina yung observation mo, baliwala lang po. Saka may tama. Kasi nangyayari po sa akin dati yon. Pag uwi ng ibon, kinabukasan namamatay. Kaya yun po inuwasan ko. Yun po talagang dapat checkin mo agad yung ibon mo pag umuwi. Hindi ko naman po kasi makakalimutan sa pag-aalaga ng kalapate. Experience. Ito, mga panalo. Yung unang panalo, yan nabigay sa akin ng ibon. Pero ang hindi talaga mawala sa isip ko po yung may 7 ibon ako sa pang-south ko. Kumpleto po yung team ko. May sprint, may middle, may mabagal. Ngayon, sa likod ko po, kasi bago lang po, siyempre, magpe-first lap na po ng derby. 7 pa po. 7 training, 7 po magde-derby sana. Ngayon, nangyari, nag-vaccine pa po ako. Doon po ako naalintikan. 2 lang po ang nag-survive na ibon ko sa 7. Pero, yun, yung worst experience na hindi ko makakalimutan. Sa kalikutan po talaga ng pagiging baguhan. Wala po akong nagsiikot na po ulo. Kasi, syempre, hindi naman po ako, hindi ko naman po alam na ganun mangyayari. Nanlumo po talaga ako. Sa 7 in-entry ko, sa 7 training ko, walang nawala, walang nadisgrasya, dun lang po sa akin. Sa akin lang po nangyari yung pagkakamali. Yung 2 nakasurvive, nakatapos ng matnog,
then nag-bird flu. Doon po natigil yon. Tapos ito na po, binigyan po ako ng panalo. Ito, hindi ko na rin po na to kasi makakalimutan eh. Best experience po na to eh. Tsaka tuwang-tuwa rin po kasi misis ko nung umuwi po ibon, binidyo po eh. Ayun. Kaya shoutout po sa kanya. Tsaka ang hindi ko po makakalimutan ito pong panalong to. Yung nag-iisang ibon ko nung summer, si Oliver. Isang ibon sa training hanggang mag-derby po. Hanggang matapos po ang karera. Ito po siya. Sa kanya pong trophy po lahat to. Isang ibon lang po. Bali, ang trophy po nakuha niya kasi ang first overall ng one hit 1K. Then first overall of color category. Tapos second overall one hit 500. Tapos second overall ng 2 laps, last 2 laps. Tapos ito po. Hindi ko po akalain na magka-trophy pa po ako ng 6th overall. Salamat po kay Madam Alcachupas, Ma'am Dayan, ng APRA. At saka kay Sir Adrian Alcachupas, Bosaba po. Saka, ang nakuha po kasi ng ibon na yun nung summer, itong 5 trophy, 6 na certificate po. Yun po ang nakuha niya. Yung pang-6 po na certificate, winner ng of color, Masbate. Yun po ang hindi ko makakalimutan si Oliver. Nawala po sa akin yun ng training ng South. Bumalik lang po. Nilaraw ko lang po ulit. Maipapayo sa mga newbie or fellow panshir na ngayon. Sa mga newbie katulad ko, focus lang kayo sa sa paglipad. Huwag niyo fokusan yung ibang tao. Tapos sa breeding talagang susi talaga diyan pag nag-breed kayo. Huwag kayong basta-basta magsasalang ng ibon. Kung anong gusto nyo, yun talaga sundin nyo. Pumili kayo ng pwede naman kayo pumili sa mga sinasabi ng mga idol. Pumili kayo doon. Pag hindi applicable sa loop nyo, huwag nyong pulutin. Yung applicable lang ang pulutin. Huwag nyo huwag nyo nang pakomplikahin ng Tsaka yung pinaka-basic na lang ang gawin nyo. Basic talagang basic yung gagawin sa breeding sa mga Tsaka wag na kayong maging keyboard warrior sa mga ibang sinasabi ng mga tao. Focus na lang kayo sa loop nyo. Diretso lang ang tingin. Kung anong gusto mong mabot, makukuha mo rin yan. Yun lang naman kasi ang may papayo ko sa mga sa kabuuan in general. Na na lang tayo, lipad lang tayo, lipad lang ng lipad. Pag gumulong, lipad, breed lang ulit. Rin yan, taayon din sa panahon yan. Sa pagdating naman kung mag-out ako po ng ibon, open naman po ako sa ganon, mag-out ng ibon. Kaso nga lang, ang nangyayari po sa akin, kung may sosobra po ako na YB or kasi panglaro po talaga lahat ng ng breed ko. Ultimo stock, pang-stock hindi po ako nag-i-stock ng ibon hangga't hindi po lilipad. Kailangan po umistock ako, lumipad. Pag na-stock po yan, tapos na hindi lumipad, kunyari na disgrasya, ginagawa ko pong yaya. Hindi po ako nagbe-breed ng ganon. Gusto ko lumilipad, yung may tatapusin po talaga sa akin. Pero kung mag-out po ako, open naman po ako sa ganon. Yung pag nagkasundo po, hindi naman po kasi ako nagmamarket ng ibon. Pag gusto may pumunta sa akin, bibigyan. Ganun po. Kasi hindi naman po ako madamot. Actually nga po may pinahiram pa akong mga breeder Hindi ko naman po inaano po yun Saka shoutout din po talaga sa sa nagpa kay Jonas Candelario at kay Edgar. Napagalaw po talaga nila yung bloodline na pinahiram ko sa kanila. Ngayon naghahakot ng premyo sa kanila. Shoutout po sa kanila. Proud na rin po ako sa kanila. Shoutout po pala sa sa pamilya ko, sa misis ko, sa pamilya namin, sa Taguig, pamilya ko sa Taguig. Saka sa mga tropa, kaila Ninong Boyet,
tsaka kay paring Mark Oliver Bernales sa pagbabahagi ng ibon, sa mga kay paring Jack, kay Pablo, kay JP Pablo, kay Pabs, kay Edgar Candelario, tsaka kay Jonas, kay paring Matt Pardo, tsaka yun po ba, yung mga katrabaho ko, kay boss ko, Boss Stephen, kay Sir Ash na nag-entry ng ibon ko, sumama sa gulong ko ngayon sa North, sana makauwi ibon natin. Kay Sir James sa Carmen's Best, sa LCI ice cream. Tapos shoutout sa buong pansyar ng Kabuyaw, Team Marinig. Shoutout din po pala sa mga club na pinaglalaroan ko, kay Sir Adrian, kay Kachupas, kay Ma'am Dayan, April, kay Sir Leo, SLRPC, kay Madam Cristina, CS, kay Don Juan, BBC, tsaka sa Ulpa. Then, ano po ba? Ang dami ko po kasing club eh. Sa buong club, lahat ng club po sa Laguna, halos linalaroan po natin lahat. Hindi lang, pipili lang po kasi ako kung anong naaayon sa schedule ko po. Shoutout din po sa WPFC, kay Sir Enchong. Muli, ako nga po pala si Jules Sagner, aka No Hate Loop ng Marinig, Kabuyaw, Laguna.